Sisisirin daw ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang lumubog na Ro-Ro vessel sa Basilan. Bukod sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero, gusto ring mabigyang linaw ang dahilan ng paglubog ng barko. At live po mula sa Zamboanga City ngayong 7:08 in the morning. Ngayong Wednesday, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, good morning kapatid. Anong update dyan? Good morning, Andre. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para mahanap yung mga nawawalang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Plano ng PCG na sumisid nga ngayong araw para malapitan itong lumubog na Ro-Ro vessel. Nagpadala na ng mga technical divers mula sa Maynila. Gagamitin din ang remotely operated vehicle o ROV para makita yung sitwasyon sa ilalim ng dagat. Aabot kasi sa 76 na metro o 249 na talampakan ang pinangangambahang lalim ng pinaglubugan ng barko. Oras na masisid ang lugar, makikita kung may mga natrapbang individual sa loob ng naturang Ro-Ro vessel. Sa tala kasi ng Philippine Coast Guard, 10 na lang ang nawawala, kabilang ang 8 tripulante, isang PCG marshal at mismong kapitan ng barko. Taliwas ang naturang bilang sa dami pa rin ng mga kaanak na humihingi ng tulong sa mga otoridad na makita ang mga mahal nila sa buhay na nakasakay din sa nadisgrasyang MV Tricia Kirsten 3. Dahil dito, iimbestigahan ng PCG kung may overloading nga bang nangyari. Isa rin sa mga tinitignan posibilidad ay ang pagkakaroon ng squall o subasko kung tawagin ng mga marino. Ito yung biglang paglakas ng hangin na madalas nagdudulot ng biglaang pagtaas ng alon. Maaaring ito raw ang nagdulot ng pagtagilid ng barko, paggalaw ng mga sakay nitong kargamento at mas madaling mapasukan ng tubig ang loob. Andre, nauna nang sinuspinde ng Department of Transportation ang lahat ng passenger fleet ng Allison Shipping Lines dahil nga sa nangyaring trahedya. At kasunod nito, may mga report na humahaba na ang pila ng mga nag-aabang na pasahero hindi lamang dito sa Zamboanga City kundi pati na rin sa Basilan at Sulu na talagang nagiging ruta nga nitong naturang shipping line na apektado ngayon dahil nga sa kawalan at talagang kakulangan ng mga masasakyang barko. So ito yung mga binibigyang solusyon naman din eventually ng Marina dahil nakatakda sila magbigay ng special permit para sa mga karagdagang barko at kung sakasakaling wala talagang ship na bumabiyahe dito sa naturang ruta na tanging Allison lamang ang nagbibigay ng serbisyo, nakatakda naman daw magbigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard. Andre, balik sa iyo. Mon, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Live po mula sa Zamboanga City. Nasa frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.